Hindi ko po alam kung bakit po napakaingay ng mga aso. Please bear with me. But I really need to have this vlog na magawa kahit sandali lang po. Yung sinabi po ni Jesus dito na, yan, nasa cover po, na I appointed you to bear much fruit. Okay. Ano po ba ang totoong kahulugan po niyan? Okay. Isa lang po. Yan po ay to evangelize. To share the good news. Nagiging iba po kasi ang pakahulugan niyan doon sa loob ng mga institutional churches. O ito na naman po ako. O talagang ito na naman po tayo. Nandito po ako para po ibalik kayo sa Biblia. Ibalik tayo sa Biblia. Go back to the Bible. You know what? I love that phrase. Go back to the Bible. During my younger years, kid pa lang ako, maliit pa lang akong bata, dito po sa 702 DCAS, every night, meron pong ang ganda-gandang program na Go Back to the Bible. Yan. So, ito pong gagawin natin ngayon. Go back to the scriptures, to the Bible. Okay, ito po. I appointed you to bear much fruit. Yung sa institutional churches po, ang kanila pong pagkaturan diyan ay fruit para idagdag doon sa kanilang institutional church. Parang networking. Actually, we were being taught to have this, anong tawag dito, tactics, kung paano makawin ng souls. Pero ang nagiging pinaka-puso or nagiging hangarin na po nila ay para yung kanilang institution ay lumago. Ang sinabi po ni Jesus dyan, kasi yan po ang ginagamit din nilang verse, Simple lang po ang gustong sabihin ng Panginoon dyan. Mag-evangelize kayo para maraming maligtas. Period. Share the love of Jesus. Share what He has done on the cross 2,000 years ago. Yan po ang tinatawag nating matino or matapat na pag-apply ng verse na yan. I appointed you to bear much fruit. Dahil kapag ang isang tao po ay na-save, nagiging fruit po siya ng Panginoong Hesukristo. Amen? Nagiging bunga po siya. Okay? Nagiging mga bunga tayo. Dahil naging bunga tayo ng Panginoon, hindi natin ma-help, hindi natin ito mapigilan na hindi ito ipagsabi sa ibang mga tao. Yan lang po ang gusto kong sabihin. Ganyan lang po yan ka-simple. Pinapakumplika lang po. In fact, believe it or not, nag-seminar kami sa Singapore, sa Malaysia, and all other parts of the world. Sumasama po ako para mag-bear ng fruit. Yung pala ang pinaparami na, ang intention yung paramihin yung institutional church. Sabi ko po, bata pa po ako noon. Masarap po mag-tour, masarap magbiyahe. Siyempre sasama po ako. Pero nung nandun naman po kami, panay kami pasyal. Hindi naman kami ganong nakikinig, sa totoo lang po. Dahil parang doon pa lang may something na akong questions at the back of my mind. What these people are doing? Parang nag-i-infiltrate sila ng takot doon sa mga nag-a-attend. May isa pang tumayo doon na, ewan ko, from Colombia yata siya. Parang ang sabi niya, kung hindi ka raw nag-bear fruit, parang i-curse ka ng Diyos. Hello, you're a believer, i-curse ka ng Panginoon. Sabi ko, there's something really wrong with these people. I mean, if you know the grace of Jesus, the Lord will never, ever curse someone na tumanggap sa Kanya. Sapagkat nakalagay po sa Galatia 3:13, lahat ng tumanggap sa Kanya, tinanggalan na ng sumpa. Dahil si Jesus mismo naging sumpa sa atin. Lahat ng curses natin, in-inflict na, binilagay na ng Panginoon, in-impute sana na ng Diyos Ama sa Kanya. It's all about the person of the Lord Jesus. So mag-iingat po tayo. Hindi lahat ng parang, wow, gandang samahan, nagsasabi ng totoo. Again, simple lang po ang verse na yan, magbe-bear fruit tayo kung mag-share tayo ng gospel. So subscribe na dito, and Jesus truly loves us all.